Napapansin mo bang sumasakit ang likod mo kapag nagdadala ng bagay, yumuyuko o matagal nakatayo? Maaaring kulang ka sa tamang suporta. Sa tatlong simpleng ehersisyo, mapapalakas mo ang likod para sa dagdag lakas araw-araw. Kailan mo kailangan ng dagdag lakas sa likod? Marami ang nag-iisip na kapag sumasakit ang likod nila, kailangan lang nila itong palakasin. Ginagawa nila ito gamit ang weight training sa mga makina. Marami pa rin ang hindi kontento dito dahil minsan lumalala pa ang sitwasyon. Pero kailangan pa rin natin ng lakas. Pero tinitingnan namin ito ng mas detalyado. Kailangan natin dito ng mataas na kakayahan sa paggalaw. Dahil kapag masyadong malakas ang paghila ng mga kalamnan, maaaring mangyari ito dahil sa weight training na mas lalong lumalakas ang paghila nila. Pagkatapos, sasakit ang katawan dahil naiipit ang mga disk sa gulugod. Kaya kailangan nating isipin na parang kawayan tayo, na kayang magbigay at maging flexible. Pero sabay nito, kailangan din natin ng lakas ng suporta. Kailangan natin ng katatagan. Ito ang karaniwang katangian ng punong ensina. Sa madaling salita, kailangan natin ng kombinasyon ng kawayan at ensina. At ang weight training na gagawin natin dito, mapapansin mo agad, ito ay isang napaka-espesyal na uri ng weight training at eksakto nitong ginagawa ang inaasahan natin. Gusto nating maging mas flexible at sabay na maging malakas at matatag. Magkakaroon tayo ng sabayang pagsasanay para sa'yo. Sa unang ehersisyo, kailangan mo ng upuan. Alex, pakiupo ka muna sa upuan. Sige. Umupo ka lang ng komportable, basta umupo ka muna. At ngayon, ilagay mo ang mga binti mo sa gilid na pareho silang... Ano tawag dito? Paanang upuan? Gawin mo ulit ng normal. Oh. Ngayon, ilagay ang mga binti mo sa gilid at ikabit sa kanan at kaliwa ng upuan parang nakakapit ka. Oo, pwedeng mula sa labas o kahit mula sa loob, pwede rin mula sa loob. Oo, para lang maging matatag ka doon. Sige, at ngayon ang gagawin natin ay gusto nating umikot. Ibig sabihin, umikot ka pakaliwa, Alex, at hawakan mo dito at sa likod ng upuan. At hayaan mong tulungan ka ng upuan na lalo ka pang makapag-ikot. At dyan na magsisimula ang ehersisyo. Kaya ngayon, ang mahalaga ay maging parang kawayan ka. Oo, ibig sabihin, dapat mag-relax ang lahat ng kalamnan mo para maikot mo ang likod mo. Para makuha mo ang tamang katatagan at tamang liksi sa pamamagitan ng pag-ikot. Saan mo nararamdaman ang hatak niyan, Alex? Sa tadyang Tadyang, sige. at sa likod. At sa likod, sige. I-enjoy mo lang at pumunta ka lang sa intensity na komportable ka pa. Nandyan ka na ba sa loob? Oo. Oo, maghihintay tayo sandali. At ngayon, halos bumibigay na ang mga kalamnan dito. Mapapansin mo rin ito sa bahay mo. Habang tumatagal ka sa posisyon, mas nababawasan ang tindi. At tulad ng nararamdaman mo, Alex, at pati na rin sa bahay, oo, magdagdag ka pa ng kaunting pag-unat para bumalik ka ulit sa ganoong tindi. Oo nga. Huminga ng malalim at hanapin ang hangganan para makuha ang pinakamagandang epekto. At habang mas malalim kang huminga, papasok at palabas, mas magagawa mong umabot pa ng kaunti sa pag-unat tuwing humihinga ka palabas. Hindi ko isasama ang ulo ko. Pwede mong isama, pero ang mahalaga ngayon ay ang likod. Pwede mong isama ang ulo bilang dagdag na ehersisyo, pero hindi naman kailangan. Ngayon, ito na ang lakas at puwersa. Sa ngayon, ito na ang pinakamalaking pag-unat natin. Ngayon, kumapit ka ng mahigpit, Alex, sa upuan at subukan mong iikot ang iyong katawan pakanan. Oo, iikot mo. Talagang pilitin mong iikot. Mas malakas ang ibinibigay mong lakas. Mas maganda. Subukan mong iikot. Pagkatapos, mag-relax ka ulit at ipagpatuloy mo ang pag-unat. Tama! Sa loob naglalaban ang lakas. Doon ito kumikilos. Nakikita ko, sana sa'yo rin. Hindi kita masyadong makita ng direkta, pero medyo nakikita kita. At muli, sinusubukan mong bumalik pa kanan. Subukang umikot, pero kumapit ka lang. Subukang umikot. Gamitin lahat ng lakas. Mas marami, mas maganda. Pakawalan mo ulit at pumasok ka pa lalo sa pag-ikot. Yan, tama. Kapag isinama mo ang ulo mo, mas makikita mo ang likod mo. Oo, magkakaroon ka ng visual na palatandaan na nagpapakita kung paano lalong lumalakas ang pag-unat. At ulitin natin, pinipilit mong parang gusto mong umikot pa kanan.
Sobrang madiin talaga. Mas madiin pa. Tapos konting diin pa. Agad ka ring sumusunod sa bahay. At bitawan ulit. At sa huling pagkakataon, ituloy pa ang pag-unat. Huminga ng malalim, ituloy pa ang pag-unat. At dahan-dahang bumalik, maingat na bumalik at humarap sa unahan. Oo nga, oo nga, oo nga, oo nga. Sige. Isa sa mga epekto nito ay ang pag-ikot ng likod. Pinipisil nito ng maayos ang mga disc ng likod sa buong ibabaw, kaya na itutulak palabas ang mga dumi. At kapag yumuko ka paabante, tulad ng ginawa ni Alec kanina, nakakakuha ulit ng bagong likido ang mga disc ng likod, kasama na ang lahat ng sustansya doon. Gagawin din natin ngayon ito sa kanan. Tumayo ka, humarap sa kanan, hawakan ang upuan at subukan mong paikutin pa lalo ang katawan mo pa kanan. I-fix mo ang balakang mo sa pamamagitan ng pagkapit sa ibaba, kaunti lang. Patuloy lang sa pag-ikot. At gaya ng sinabi ko, pwede mong sabayan ng pag-ikot ang ulo mo. Pero pwede mo rin itong iwan na ganyan kung gusto mo munang mag-focus sa likod mo. Sapat na muna yan. Sapat na? Okay. Itatanong ko pa lang sana, at saan mo nararamdaman ang kirot ngayon? Pareho ba ng pakiramdam sa kabila? Mas sa itaas ng dibdib. Okay. Kaya napapansin mo ang pagkakaiba sa kanan at kaliwa. Dahil kapag inulit mo ulit ang ehersisyo, mapapansin mo rin kung paano ito nagbabago. Dahil ang estruktura ay patuloy na umaangkop. Pwede mo pa bang dagdagan ng konti? Tama. Ngayon nararamdaman mo na ang elastisidad dahil hinihila ang mga kalamnan, hinahatak sila ng buo at pahaba. At ngayon, pumapasok na ang lakas. Ngayon, mahigpit kang kumakapit at gusto mong umikot pakaliwa ng malakas, pero kapit ka pa rin. At subukan mo pa, at subukan mo pa na umiikot pa ng mas malakas, at mas umiikot pa, at mas umiikot pa. Ilagay mo talaga ang lakas mo, tapos mag-relax ka ulit, at umiikot ka pa rin. Habang mas malaki ang effort mo, mas lalakas ang katawan mo. Iyan ang lakas na pagsasanay, kahit sa mga makina o dito. Laging ganoon ang prinsipyo, kasi umaangkop naman ang katawan. At ulit, subukan mong lumiko pa kaliwa, subukan mong lumiko pa kaliwa, subukan mong lumiko pa ng mas pakaliwa. Konti pa, ayos yan, nakikita ko sa mukha mo. Siguradong gaga na rin yan sa bahay. Hindi kita madalas makita, pero minsan nakikita pa rin kita sa bahay. Mag-relax at ituloy ang pag-ikot, kaunti pa, ipasok pa. Oo nga. Pangatlong beses mo na, gusto mo pa ring pumunta ulit sa unahan. Ngayon, mas napipiga ang mga disc sa gulugod at nailalabas ang lahat ng dumi. Posible rin ba ito kapag may slip disc? Oo. Pero laging mag-ingat. At kung alam mong may slip disc ka, siguraduhin mong hindi masyadong matindi ang ginagawa mo. Oo, pero kahit na may slip disc ka, mahalaga pa rin na gumana ang metabolism. Kasi yung lumabas doon, dapat matunaw ulit dito. Kung may alinlangan ka tungkol sa slip disc, kausapin mo muna ang doktor mo at tanungin siya kung ayos lang ito para sa kanya. Karamihan ng doktor ngayon, alam na ang epekto ng paggalaw at sasabihin, mas mag-inat, mas mabuti. O baka mayroong ilang limitasyon, kaya magtanong ka kung sa tingin mo ay kailangan. At muli, mag-relax at yumuko paabante. Opo. Sige, at ngayon ulitin natin, aktibong pihitin pakaliwa. Oo, tama. Hanggat kaya mo nang hindi tulong ang mga kamay. Pwede mong itaas ang mga braso, sige lang, opo, at ulitin ang pag-ikot pa kanan. Opo, para medyo lumuwag. Tapos na ang unang ehersisyo. Ngayon, tumayo ka na, Alex. At mas mabuting manatili ka lang sa ganyang posisyon, manatili ka lang dyan. At ngayon, pagkatapos ng pag-ikot, gagawin natin ang paggalaw sa gilid. Ibig sabihin, itaas mo ang iyong kanang braso sa gilid. Gagabayan kita, ganyan. At yumuko ka roon sa siko. At ngayon, yumuko ka pababa sa kaliwa, itulak mo ang balakang mo palabas sa kanan. Saan mo nararamdaman ang hatak? Kwento mo nga. Sa kanang bahagi ng tadyang uli. At sa itaas ng balikat. Pati sa balakang. Sa labas na bahagi ba? Oo, pati doon. Sige. Ngayon, gamitin mo ang kaliwang kamay mo mula sa likod papunta sa loob ng hita.
para mas mahila mo ang sarili mo at ilagay mo ang kamay mo. Hindi, manatili ka lang dyan. Manatili ka lang sa kanang sentido, ang ulo ay nakatagilid pa rin. Ibig sabihin, nakayuko lang siya, hindi nakapihit. At ngayon, itulak mo gamit ang kanang kamay ang ulo mo papunta sa pag-unat. Pagkatapos, meron tayong kasama rin dito ang pagpapatuloy ng likod sa leeg. Ngunit huwag titingin sa harap at panatilihing tuwid ang katawan. Hinihila mo pababa gamit ang kaliwang kamay. Oh, ayos na ayos. At ngayon, itulak mo ang ulo mo pa kanan, pero hawakan mo gamit ang kanang kamay at parang gusto mong hilahin pataas, pero hawak ka pa rin gamit ang kaliwang kamay. Gusto mong umangat pero hindi mo pinapayagan. Ngayon, palalakasin na natin muli. Magkakaroon na ng lakas ang mga naunat. Mag-relax ka, hilahin pababa ang sarili at itulak ang ulo pakaliwa, pero huwag iikot. Oo, medyo mahirap yan. Baka mas kaya mong itulak mula sa gilid. Sige, ayos. Ulitin natin. Ang ulo ay gustong pumunta sa kanan pataas, habang ang katawan naman, hilahin mo pa pababa. At bitawan ulit. Ulitin, parehong gusto ng ulo at katawan tumaas. Hawakan mo pareho. Hawakan mo pareho. Bitawan mo. Tapos bumaba ka pa ulit. At dahan-dahan kang umakyat muli. Ngayon, may nangyayari rin sa mga disc ng likod mo. Kapag yumuko ka sa gilid, naiipit ang bahagi ng pagkakayuko at nababawasan ang pressure sa kabila. Ibig sabihin, tumataas ang metabolismo ng disc ng likod, kaya mas maganda ang nutrisyon nila. Ngayon, kaliwa na papuntang kanan ang paglipat, hindi na sa buong ibabaw gaya ng pag-ikot. Ngayon, yuyuko tayo sa gilid papuntang kanan. Ilalagay mo ulit ang kaliwang braso mo sa ibabaw ng ulo mo. Oo, huwag mong iikot ang ulo mo. Panatilihing tuwid at ibaba ang sarili mo. Ilagay ang kanang kamay sa likod ng kanang binti at hilahin ang sarili pababa. Tama, hilahin mo ang sarili mo pababa. Tumayo ka ng mas malapad para mas matatag, subukan mo sa bahay. Kapag natitinag ka, ibig sabihin nun, subukan mong ilayo pa ng kaunti ang mga paa mo. Hilahin mo muna sarili mo bago magunat. Itulak mo gamit ang kaliwang kamay at hilahin mo gamit ang kanang kamay. Palalim ng palalim sa pag-unat. Palalim ng palalim. Opo. At ngayon, subukan mong itaas ang iyong katawan, pero hawakan mo pa rin. Subukan mong iliko ang ulo mo pakaliwa, pero hawakan mo pa rin ito. Talagang higpitan mo ang pagkapit. Pakawalan mo at pumasok pa ng mas malalim. At ulitin natin, gusto umangat ng ulo, gusto umangat ng katawan, pigilan, pakawalan, at pumasok pa ng mas malalim. Ulitin natin, gusto umangat ang ulo at katawan, pakawalan at pumasok ng mas malalim. Saan nararamdaman ni Alex ang paghatak ngayon? Sa itaas na likod, dibdib at labas na bahagi. Sige, sige, pumasok ulit sa pagunat. At bumalik ulit pataas. Nakakapagod ba? Oo, sobra. Isang beses lang akong yumuko sa kaliwa, side bend pala ang ibig kong sabihin, hindi umikot. At isa pang kaunting pakakanan na side bend para balanse. Sige, ngayon nakapag-ikot na tayo, side bend pa kaliwa, side bend pa kanan. Ngayon, sa pangatlong ehersisyo, gawin natin ito ng mas dinamiko. Tumayo ka gaya ni Alex. At ngayon, gawin mo ito. Iunat mo ang likod mo paatras at ilagay ang mga kamay mo sa ibabang bahagi ng puwitan mo. Oh, mas mababa pa, tama. Iunat mo rin ang likod mo. Sige, hanggang sa hindi mo na kayang itulak pa. Pagkatapos itulak mo ng malakas gamit ang mga kamay sa puwitan mo at subukang bumangon. Ngayon, nahaharangan ang pagbangon mo dahil sa pagtulak. Napansin mo ba? Pakawalan mo ulit. Pagkatapos, yumuko ka paabante, tuwid ang mga tuhod. Hanggat kaya ay yumuko pababa. Hawakan ang likod ng mga binti mo.
At subukan mong hilahin ang sarili mong pataas. Tama, gamitin mo ang lakas mo. Gamitin mo talaga ang lakas mo. Tapos pakawalan mo at bumangon ka ulit. Iunat ulit ang likod pa atras. Tama, hanggang saan mo kaya, hanggang saan mo kaya. Dapat ba tuwid ang mga binti o nakabaluktot? Pwede namang medyo sumabay ang mga binti sa pagyuko. Kaunting baluktot ay ayos lang, basta huwag masyadong sobra. Ngayon, itulak mo ulit papunta sa puwitan at subukang bumangon. Tama, ilagay mo talaga ang lakas mo dyan. Ilagay mo talaga ang lakas mo, ilagay mo talaga ang lakas mo. Gusto natin magkaroon ng malakas na likod na sabay, na flexible din. Magpahinga, tapos bumalik sa harap. Pumunta sa harap at abutin ang likod. Tama! At subukang bumangon. Subukang bumangon. Talagang subukan mong bumangon. At mag-relax at iunat ulit. At yumuko ulit paatras. Opo. At subukan mong bumangon. Pinipilit mong itulak ng malakas, kaya hindi mo magawa. Kahit sa bahay, kailangan mong itulak ng malakas, kaya hindi ka aangat. Pakawalan ulit at bumaba pa. Oh, ngayon, medyo mas iunat mo pa. At itulak ulit pabalik, pakawalan, bumaba pa, dagdagan pa ng kaunting bambu ngayon. At gustong bumalik pataas, itulak pabalik, pakawalan, bumaba pa. Sige, bumalik ulit pataas at yumuko muli sa huling pagkakataon. Oo, panatilihing tuwid ang mga binti at subukang hilahin pataas. Oo, sumabay ka agad sa bahay. Subukang hilahin pataas. Pero humawak ka, mag-relax ka, at bumaba pa. At ulitin natin, gusto mong umangat pataas, mag-relax ka, at bumaba pa. At gustong umangat ulit pataas, mag-relax, at bumaba pa. At dahan-dahang umangat ulit at konting pagpaglang, galawin lang ng kaunti ang lahat. Ang galing ng pagsabay mo. At kung gusto mong mas lumakas pa ang iyong likod, gawin mo ang ehersisyong ito araw-araw. Sa susunod na Sabado, maghanda at siguraduhing makasama. Tungkol ito sa mga paa at layunin ay walang sakit ang mga ito. Ngayon, palakpakan para kay Alex.